this is Day and welcome to my channel, Cutie Day. Today, I'm going to show you how to use a PowerPoint and how to create a PowerPoint presentation. So, ang gamit ko pong PowerPoint ngayon is PowerPoint 2010. Pero bago po yan, pakita ko po muna sa inyo yung screen elements ng PowerPoint 2010. Okay guys, nakita nyo na po yung screen elements ng ating PowerPoint. Simulan na po natin gumawa ng ating presentation. So, buksan na po natin yung ating PowerPoint. PowerPoint. There you go. Ayan na po yung ating PowerPoint. Dito po, makikita nyo, nakalagay, click to add title. So, click lang po natin yung title na ating gagawin ng presentation. For example, ako, nilagay ko PowerPoint training. Under title, pwede pa tayong gumawa ng subtitle. Dito po sa babang box, lagay po natin ay okay. Kapag okay na po, meron na tayong slide, unang slide. Ang gawin po natin, sa unang slide pa lang po, isave na po natin yung ating presentation to make sure lang na hindi siya mawawala. Kasi po, minsan may mga pangyayari na nagba-brown out o di naman kaya na unplug yung ating mga CPU or system unit. So, dito sa taas na bahagi ng ating PowerPoint, click lang natin tong button ng File and then click Save As. Hihingi po siya kung saan nyo po gustong i-save yung ating ginawang presentation. Ako sa desktop. Tapos, gagawa na lang po ako dito ng folder kung saan ko po siya i-store. So, sa inyong mouse, right-click po and then click New Folder. Lagyan lang po natin siya ng pangalan. Training 1. Okay, and then enter. May folder na po tayo. Buksan lang po natin. And then, ito po yung pangalan na ating ginagawang presentation. Save lang po natin itong button. Okay na po. Nakasave na po siya ngayon. Ngayon, ang gagawin naman natin, gagawa tayo ng panibagong slide. On the left side po ng ating PowerPoint, punta po tayo dito sa new slide. Ito po. Click lang po natin. Pili lang pa tayo ng panibagong slide na gusto natin piliin dito. Marami po siyang theme na pwede nating pagpilian. Ako, ang pipiliin ko po dito ay itong title and content. So, click ko lang po siya. Kung mapapansin nyo, nahati lang siya sa dalawa. Click to add title and click to add text. So, ang ilalagay ko dito, pinaka-title na ikalawa kong slide. For example, ang ilalagay ko ay PowerPoint. And then, dito sa text, ang ilalagay ko dyan, sa unang bullet ay Introduction. Then, enter. Second bullet, ang ilalagay ko, Elements of PowerPoint. Okay, enter again. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon siya ng sub-bullet, kagaya na sa akin, dapat merong sub-bullet yung Elements of PowerPoint. Ang gagawin nyo lang po, i-press lang po natin yung tab key sa ating keyboard. Press. So, nagkaroon na po siya ng sub-bullet. Lagay lang po natin yung ating isa sub-bullet. Kagaya ko ilalagay ko ribbon. And then enter. File tab. Enter. Status bar. Then, kung mas marami pa, okay lang. Ngayon, kung gusto nyo namang ibalik siya, sa pagka-bullet niya, i-press lang po natin sa ating keyboard
ang shift key at ang tab. Kailangan sabay siya. Kagaya nitong gagawin ko, bumalik na po siya. Ito po, bumalik siya sa pagka-bullet niya. So, maglalagay tayo ng isa pang bullet. Ang ilalagay ko, for example, function. Okay? Ngayon, kompleto na po yung second slide ko. Ngayon naman po, ang gagawin natin, gagawa po tayo ng ikatlong slide natin. Tulad kanina, punta lang po ulit tayo dito sa may itaas na kaliwa ng ating PowerPoint. Pindutin lang po natin tong new slide. Click. Then, pili ulit tayo ng theme na gusto natin para sa ikatlo nating slide. Ang pipiliin ko itong to content. Click lang po natin yung to content. Ngayon, maglalagay po ulit ako dito ng title para sa slide na ito. For example, ang ilalagay ko po rito ay kung kanina PowerPoint nilagay ko training, ang ilalagay ko naman dito training. Okay, after that, sa dalawang box na to, kung mapapansin nyo, meron dyan icon na nakalagay. Dito po nakalagay, pwede tayong mag-insert ng table. Pwede rin tayong mag-insert ng chart, ng smart art graphic, ng picture, ng clip art, at ng media clip o video. Pwede po nating i-insert yan dito. Sa unang box po, lalagyan ko muna siya ng insert. Mag-i-insert po ako ng clip art. So, click lang po natin tong clip art. Sa may gitna po sa baba, clip art. Mapapansin niyo po sa bandang kanan may lalabas po dito sa ating PowerPoint. Pipili lang po kayo dito sa search for kung ano pong clip art ang gusto nyo. For example, ako ilalagay ko flower. And then press nyo lang po yung button na go. Lalabas na po dyan yung mga flower. Ito po. Pili lang po kayo ng clip art dyan na gusto nyo para mailagay po natin doon sa box ng slide natin. Ako, ang pipiliin ko itong flower na to. Click lang po natin siya ng isang click. There you go. Andito na po siya sa isang box ng ating slide. Dito po, pwede po natin siyang palakihin at paliitin. So, kailangan balance siya dito sa isang box na lalagyan naman natin to ng text o magsisilbing description ng bulaklak na ito. Okay, balance na siya. Lalagyan naman natin siya ng description o ng definition o na magsisilbing nagdi-describe dito sa bulaklak na to. For example, lagay natin flower is beautiful. Another tab. Another enter is another bullet. Flower is fresh. Again, kung gusto po ulit natin magkaroon ng sub-bullet, press lang po natin sa ating keyboard yung tab key. Okay, tab key. Tapos, lagay lang po natin yung pinaka-sub-bullet ng flower is fresh. For example, lagay natin dyan is petals. Yan, halimbawa. O kaya, for example, lagay natin stem. Tapos, kung gusto natin ibalik sa pagka-bullet, press lang po ulit natin sa ating keyboard yung shift key at yung tab key para bumalik. Okay, kapag okay na po siya, for example, marami na po kayong nailagay dyan, gagawa po ulit tayo ng another slide. Balik tayo sa itaas na banda. Pili lang po ulit tayo ng slide. So, ang ilalagay ko naman, itong comparison na slide. Click lang po natin. And then, kung makikita nyo, hihingi po ulit siya ng title ng comparison para sa slide na ito. Click natin. Type natin ang training 2. Okay. Lalagay natin dito sa unang box na pwede nating pagkukumpara rito.
For example, pictures. Hanap tayo ng pictures. Pictures naman ang i-add naman natin. Okay, hanap po tayo sa ating folder na ginawa. Mas maganda po, pag gumagawa ng ganito, may naka-ready na pa kayong folder na i-insert. Okay, for example, ito. Ito yung nasa left side ng aking slide ng training 2. Ito po yung screen element. So, ilalagay ko siya rito. Screen elements. At dito, yung comparison niya, mag-import ulit tayo ng isa pang picture na ikukumpara rin. So, insert ulit. Ayan. Ilagay naman natin dito PowerPoint image. Okay? Kapag okay na po siya at nakagawa na po tayo ng another slide pa uli, hindi na po natin pararamihin pa itong slide na to. Basta hanggat mas marami kayong ginagawang slide dahil sa project nyo, lagi lang po kayo pupunta sa new slide, pipili lang po kung anong theme ang inyong gagamitin. Pwede pong ulitin yung theme na yan, depende po sa project na inyong gagawin. So tayo, titigil na tayo sa 4 ng slide para magawa pa po natin yung iba dito sa PowerPoint. So ngayon, close muna natin tong nandito sa right side na clip art. Okay, naka-4 na slide na tayo. Ang gagawin naman natin sa kanya, i-preview muna natin yung ginawa nating presentation. Okay, kailangan yung highlight nandito sa may unahan. Pwede po tayo mag-click dito sa may views, sa may baba po sa kanan. Meron po ditong views, 4 po yan. Isang normal, isang slide sorter, isang reading view, at isang slideshow. Ngayon, dito po yung slideshow. Click lang po natin itong slideshow. Tapos, sa keyboard natin, click lang po natin itong arrow right para makita natin yung ating presentation. Tapos, kung gusto natin siyang bumalik sa normal view, click lang po natin sa ating keyboard yung escape. Okay, nasa normal view na siya. Kung magpe-play din po kayo ng inyong PowerPoint, pwede rin po kayong pumunta. Another thing, pwede rin po natin i-click tong sa bandang itaas na slideshow button na to. Kita nyo po. Click lang po natin yan. Tapos, makikita nyo sa bandang kaliwa, from beginning. Pwede po, dito po kayo mag-play ng ating presentation. Kung hindi po rito sa bandang ibaba, na slideshow, pwede rin po rito. Click lang po natin yung from beginning. Try lang po natin. Okay. So, ngayon, ang gagawin naman po natin, lalagyan natin ng design ang ating presentation. Paano ba natin siya lalagyan ng design? Sa taas na bahagi po, ng ating PowerPoint, ito po yung design button. Click lang po natin siya. Tapos, pipili lang po tayo dito ng design na gusto nating maging design sa ating slide. So, ako, ang pipiliin ko, itong ikatlong design. There you go. Unang slide, pangalawa, pangatlo, at pang-4 na slide. Yung background po niyan, pwede pa po nating mabago. Kagaya nito, kulay puti lang po ang background. Pwede pa po natin tong baguhin. So, dito sa my left, pindutin lang po natin itong background style. Pili lang po tayo ng background na gusto natin para sa ating presentation. Okay, ako ang pipiliin ko itong bilog-bilog. Okay, there you go. Kapag meron na siyang design, lalagyan naman po natin siya ng transition. Sa tabi ng design, merong transition button. I-click lang po natin to at lalabas na po yung iba't ibang transition na pwede natin gamitin. Marami pong transition dito na pwedeng pagpilian. So ako, ang pipiliin kong transition ay itong flip. Okay, flip. So ngayon,
Para may apply natin siya sa lahat ng slide, hindi na po natin kailangan i-click kada slide niya para lagyan ng transition. Ang gagawin lang po natin, dito po sa may bandang kanan ng ating PowerPoint, makikita po natin yung button na apply to all. Click lang po natin siya para ma-apply siya sa lahat ng slide. Kung mapapansin nyo po, yung gilid ng slide natin, magkakaroon siya ng mark ng star. So, ibig sabihin po, yung ating transition na napili ay nakalagay na sa lahat ng slide na ating gagawin. So, try ulit po natin tingnan sa slideshow po. Click yung from beginning. Okay, click lang po natin yung arrow sa ating keyboard para makita po natin. And then escape para po bumalik sa normal view. Ngayon po, ang ilalagay naman po natin sa ating presentation ang animation. Sa tabi po ng slideshow, nandito po ang button ng animation. Click lang po natin yung button ng animation or yung tab ng animation. Kung mapapansin niyo po, yung animation naka-black. Bakit siya naka-black? Kasi po yung cursor po natin dito, nakaklik po siya sa ating pong slide. Ang kailangan po dito, yung ating cursor, nakaklik siya kung saan po natin gustong i-animate yung ating presentation. For example, ako po, sa training. Kung napansin niyo po, nung kinilik ko yung training 2 na text, nag-enable po yung ating animation. So, ibig sabihin, yung animation po pwede lang po siya sa text at saka sa clip art o sa image o sa video o sa graphic na ating in-insert o in-import sa ating PowerPoint. So, simulan natin sa pinakaunang slide natin. Lagay muna natin. Lagyan ko ng animation tong PowerPoint training. Click lang po natin pababa. Marami po tayong pwedeng pagpilian dito ng animation na pwede po natin siyang gamitin. So, ang gagawin ko, bounce. And then, yung subtitle ko, click lang din po natin. Pili lang po ulit ako ng ibang pang animation. O, pwedeng yun na rin po yung animation na gagamitin. So, yun na lang din po ulit. And then, yung sa second slide po, lalagyan ko rin po ng animation. Click again po doon sa ating image or sa ating text na inilagay para mag-enable yung ating animation sa taas. Click again pababa. Then, lagay ko itong grow and turn. The second box. Pili po ulit tayo. Okay. The next slide, pili po ulit tayo hanggang sa matapos po natin yung ating slide, lagyan ng animation. Okay, lastly, click ulit natin. Zoom in naman. Okay guys, kapag nalagyan na po natin lahat ng animation, kada slide at kada image or kada text na in-input natin sa ating PowerPoint, i-review po ulit natin siya sa ating slideshow. Okay, again, pwede po siya rito sa may slideshow sa tab, sa bandang itaas. Pwede rin po siya rito sa may view, sa bandang ibaba kasama ng zoom button. Okay, try na po natin. Sa taas tayo mag-try. From beginning. Okay, on your keyboard again, press nyo lang po yung arrow. Yan na po. Kung napansin nyo, nagkaroon na siya ng animation.
Okay? Back po natin on your keyboard. Press lang po natin yung escape para bumalik sa normal view ang ating pong presentation na ginawa. So ngayon, ang babaguhin naman po natin yung ating font. Dito po sa may kaliwa ng ating PowerPoint, makikita nyo po yung font. Click lang po natin yung font. And then, makikita na po natin yung iba't ibang klase ng font. Pwede po kayong mamili dyan kung ano pong font ang gusto nyong gamitin para sa inyong presentation. Kagaya po niyan, kung napapansin nyo po, nababago po yung font ng aking slide na ginawa. So, pipili lang po ako kung anong font ang gusto ko para sa aking presentation. Okay, kagaya niya, napipiliin ko itong Rockwell. Simple lang siya at readable siya, mas maganda kasi kung yung pipiliin nating font ay yung readable para kahit malayo, mababasa po siya ng ating mga viewer. Okay, click lang po natin siya. Same with the subtitle. Rockwell. The next slide. Rockwell. Kung gusto niyo po, pwede niyo pong baguhin yung font po ng ating presentation. Kada slide. Depende na po sa inyo yan kung gusto niyo po ganun. Pero ako, suggest ko lang po, mas maganda, isang font lang po ang gagamitin nyo simula sa simulang slide hanggang matapos yung ating presentation para uniform lang po siya. So, yan na po guys. Try po ulit po natin siyang tingnan sa slideshow. From beginning, sa keyboard po ulit natin, press lang po natin yung ating arrow. Okay, back po natin using escape sa ating keyboard. Yan na po guys, tapos na po yung ating presentation. So ngayon, ang gagawin naman po natin kung paano save ang ating presentation. Dito po sa bandang kaliwa ng ating PowerPoint, sa my file tab, pindutin lang po natin yung file tab and then save as. So ngayon, hihingi si PowerPoint kung saan nyo po siya gustong isave. So, ang pinakamaganda po dyan, isave nyo siya kung saan mas madaling makita yung ating ginawang presentation. Kagaya ko, lagi lang ako nagsasave sa my desktop. Okay? Pag nasa desktop niya, pwede po ulitin gumawa dyan ng folder para doon nyo po siya ilagay. So, pwede rin pong hindi na gumawa ng folder para nasa desktop lang po yung ating presentation. So, ako, hindi na po ako gagawa ng folder. Yung file name niya, pwede po rin tong baguhin. Since ako, yan na po yung file name ko, hindi ko na rin po siya babaguhin. Pwede rin po siyang dagdagan. For example, ako, dagdagan ko na lang siya ng _day. Pwede po yon. Okay, down below po ng ating save as, makikita ang save button. Click lang po natin ang ating save button. And then, double check po natin kung nasa desktop na po natin. Ito na po siya sa ating desktop. So, ito pong ating presentation. Kahit i-close nyo po yan, okay lang po kasi nakasave na siya sa ating desktop. Ito na po ang ating presentation. So guys, sana po nakatulong ang tutorial na to kung paano gamitin ang ating PowerPoint sa paggawa ng project. Salamat po ng marami guys sa panonood. Sana po nakatulong ng marami. Salamat po.